Magandang gabi sa inyong lahat and welcome to my life story. Pupunta tayo sa Starbucks Arcobia. Naboboard ako sa bahay, grabe. For this past few weeks, since February, ang stress level ko kakaiba. So I need something to refresh my mind kasi mukhang gagastos tayo ng 100,000 piso this week. At mukhang yung asawa ko nag-decide agad-agad na gusto mag-transfer ng bahay. Diyos ko Lord, paano naman, wala naman tayong other choice. Ay nako, para ma-relieve yung stress, magmotor ka. Yan talaga, it's the only way. Ang taas ng gasolina pala ngayon, ano? Grabe. Well, ganun talaga pag may problema sa Middle East, magkataasan talaga yan. Have you seen my last video mga guys, mga parts? Kakaiba palang experience pag nasunugan ka. Hindi naman totally sunog yung yung buong building, pero yung buong Meralco na kwentador namin, yung metro or yung meter namin, lahat kami nagputukan yun eh. Lahat nagputukan lahat. So ang sabi ng ng admin sa amin, magpapalit sila ng metro, the whole kuryente and the wirings and everything. It takes 3 months to finish it. Grabe. Kaya yung namin, yung kuryente namin is under generators. So kung nag-operate is yung generator. Kinakabahan ako sa generator kasi 24 hours siya umaandar. Doon ako kinakabahan. Yung misis ko na trauma na bumalik sa bahay eh. Kaya doon siya natutulog ngayon sa kapatid niya, kasama yung mga pusa namin. Ako naman nagliligpit na ako ng mga gamit, naglalagay na ako sa balikbayan box. Pumili na ako ng 20 pieces na balikbayan box, kinulang pa rin. Yung first kong pinunta sa National Bookstore 10, tapos ngayon 10 uli, so 20 na. Grabe, ganun pala maglipat, napakahirap. So ako lang, tsaka yung tao ko, walang production kami kasi naglilipat eh. So I've decided na separate ko na yung production sa aking sa aking tirahan sa bahay. Kasi sila eh, isa lang kasi yung namin, yung production bahay at the same time parang Chinese lang. So ayun. Oh, ganda ng aking di ba? Ganda yan. Oh, nang itim na siya, alam ko na anong settings. Oh, di ba? Ganda. Klarong-klaro. So pupunta tayo sa Starbucks Arcobia. I-meet natin si Paolo, ang aking pinakamakulit na kaibigan. Gamit niya ang kanyang nag-iisang Vespa niya. Mahal na mahal niya yun. Kakaiba yun, 1:1 din yung itsura nun. So yun, ang sabi ng mga bombero sa akin, tinanong ko kasi kung ano yung talagang cost ng death sa sa fire. Hindi daw fire, kundi ang usok. Ang hindi ko lang talaga na videoan mga parts is yung pagbukas ko ng pintuan. Dapat pala binidyohan ko yun para makita nyo talaga kung grabe ka itim ang usok pagbukas ko ng pintuan. Kaya umatras ako eh. Sabi na sa amin na bumaba, hindi ko kaya yung usok kasi mahina yung lungs ko eh. So may tendency siya na papasukin yung lungs ko. So pag papasukin ng lungs ko, baka mahirapan akong huminga. Wala akong choice kundi bumalik sa bahay.
At yun nga nangyari, yung iba nasa taas na sa 10th floor sa swimming pool. Kung nakita nyo yung video, yung mga 8th floor tsaka 9th floor nandun na sa taas. Kasi nga sabi ng isang kaibigan ko na nasa 4th floor, nung bumaba daw sila at 1 o'clock, kasi nag-start yung fire ng alauna eh. So nung bumaba daw sila, grabe daw usok, as in hindi daw siya makahinga. Yung hininga niya, yung lalamunan niya sobrang dry. Tapos sinave lang daw talaga niya yung anak niya kasi nagpapanik na. Wala siyang magawa kundi i-proceed niya sa baba yung anak niya. Kasi yung isang anak niya, sinave niya sarili niya. So bumaba siya. Grabe, ganun pala talaga. Mamamatay ka talaga sa usok. Ako mamamatay ako noon, sigurado kung pinilit ko yun. Mamamatay ako noon. At wala pa akong planong mamatay. Wala pa ako sa 75 years old. Pag umabot ako sa 75 years old, yan, pwede na akong madedo. Wala na akong problema dyan. Ay Diyos ko, meron akong columbarium. Susunugin na lang ako, doon na ako ilalagay. Diyos ko, wala akong problema sa ganyan. So yun nga mga pards, pag 75 years old na ako, wala namang mag-aalaga sa akin, wala akong anak eh. Kaya ayun, nagbi-blink pa rin yung aking yung ilaw ng aking susi. Kita nyo yung sa may left side. Samantalang yung susi ko nasa leeg ko na, ginawa ko ng necklace. There must be something wrong. Dapat naka-schedule to for PMS sa this week. Ang problema, yun nga, mas na-prioritize yung yung ating pag-transfer ng bahay. Tapos ito pa matindi, pag-transfer namin sa bahay, wala na siyang parking indoor. Diyos ko Lord, outdoor na lahat. So mabibilad sa init tong aking motor rides. Though meron naman tayong cover, pero ayoko nang ganun eh, kasi nagmo-moist ang cover eh. Ayun lang, nasa labas yung parking. Tapos sabi pa sa sa survey ng asawa ko, bahain daw yung lugar. Pero maganda yung lugar namin na rerentahan namin. Maganda. Actually dapat talaga bumili na ako ng bahay. Yun lang dapat yun eh. Kaso layo kasi ng mga bahay ngayon, nasa Tansa, Cavite. I-secure ko muna siguro yung negosyo ko. I have to make sure na dadami yung mga mananahi ko. Tapos pag dumami na sila, then that is the time siguro na kukuha na tayo ng panibagong bahay. Or before that, siguro i-secure ko muna na magkaroon ako ng additional business, siguro laundry. Kahit 3 lang laundry sa isang lugar na walang laundry shop. Yun lang siguro yun. Kahit maliit lang, okay na siguro ako dun. 3 laundry lang, tapos 3 yun lang siguro. Additional business lang, mga ganun. Tapos maliban dyan, ano pa ba, yun nga, binabaha nga daw yung lugar ng kasi tama-tama may nakita akong 10,000 na apartment. Doon ko ilalagay yung aking business. Temporarily lang yun, kasi once na dumami na yung mga tao ko, obviously dinayo ko na dun. Gusto ko ng shop talaga, na pag nagpunta yung mga client ko, kasi mga big time yung mga client ko eh. Mga big time yung client ko talaga eh. Yun ang problema ko, big time yung client. Mga direktor, mga may-ari ng studio. Tapos maliban pa dyan mga pards, mukhang mauudlot ang ating pagpunta ng Mindanao. Doon ako nalulungkot talaga, kasi grabe ang timing. Kasi February sobrang stress. Tapos first week of March 3, nasunugan. Grabe, ewan ko. Pero pag itutuloy ko talaga, obviously summer na summer, mainit yun. I think God is telling me something. Hindi ko lang masyado kasi minsan matigas ang ulo ko eh. Minsan tinitigas ang ulo ko eh. Pilit ko sarili ko eh.
Pero ito kasi perfect timing na aalis ako kasi Holy Week kasi matatimingan kasi yung Holy Week so wala masyadong trabaho din, kaya ayun. Pero pipilitin ko pa rin na makaalis ako by 25. Masecure ko lang yung family ko at saka business ko, okay na ako mga parts. Kasi nagsabi na ako sa aviation na temporarily wala kaming kuryente because of the sunog, something like that. Tapos we will temporarily transfer our place to another place, something like that, mga ganun. So nagsabi na ako, nag-announce na ako doon, and people understand naman. Pero meron pa rin nagpapagawa kahit paano, meron pa rin nagpapagawa. Malungkot ang buhay ko ngayong March di ba, Year of the Horse ngayon? Fire horse. Fire. Uy, tama no? Fire horse. Sakto nga yung pagsunog. Fire horse Fire horse. Wala akong hilig sa Starbucks, pero sa panahon ngayon gusto ko talagang mag-unwind muna. Kailangan ko mag-unwind, kailangan ko ano yung sarili ko, aliwin. Wala mo ng rides. Ito muna, ganito lang, simpleng ride lang muna tayo mga parts. At isa paano pang ano lang, pang alis lang. Kung worried ko lang talaga is yung yung place namin doon, wala siyang parking Pakiusapan ko na lang yung kapitbahay namin. Wala dong nakapark dun sa parking lot niya. Try ko na lang pakiusapan. Pero kasi pag binaha dun, pwede ko na may park to sa baba. Wala namang problema sa akin. Gamit lang yan parts. Kahit paano mahal pa rin na may benta to. Meron naman tayong cover. Ayun lang mga parts. Grabe ang trahedyang nangyayari sa buhay ko. Ano siya mentally and emotionally ang aking trahedya ngayon. Hindi siya physical. Kaya iba yung nararamdaman natin. Buti na lang hindi weak yung aking personality. At hindi ako nagmumukmuk. Hindi ako umiinom ng alak. Hindi ako wala akong bisyo. Mas lalo nang wala akong babae. Buti na lang. Yun ang bagay na hindi ko pwedeng gawin yung mong babae ka. Malas yun. Ewan ko ba yung mga kaibigan ko ba't di pa minamalas yun. Joke. Well, masarap daw pero sige lang, okay lang, sige patuloy nyo yan, bahala kayo. Pag singiling kayo ni Lord, bahala kayo sa buhay nyo. Ayoko rin naman magmamalinis kasi marami din naman ng kasalanan. Converge, sabihan ko pa pala yung Converge na magsasara na kami, nilipat na kami. Landers Superstore, ito na tayo. Ito naman, try lang natin. Yan, may parking dun Pwede naman mag-park doon Saan yung Starbucks? Pwede ba mag-park doon? Wala kasi. Saan ba parkingan talaga? Okay, sige, dyan na lang. Hi. Oo. Park muna ako ha. Plate number? Sige.
Oh, mag-hi ka muna, Paolo. Hi! Welcome to my vlog. Oh, di ba? Oh, mag-iiba na tong ano, driving home. Iba na tong itsura nito. O siya, sige pa, ingat. We're going home. We are going home. Sarap ng kwentuhan. Kwentuhan about life. Yan talaga pag magkwentuhan about life. Merong masaya, merong malungkot. Manghi. Umiihi. Umiihi ito ang amoy ihi ng pusa itong, ay pusa yan, kaya pala maamoy. Meron palang baboy sa harap ko. Loko, 4 pa naman. Sarado natin itong ating ano, ventilation. Hey, ano kung maamoy panghi, meron palang baboy sa harap ko. Anyways, thank you so much for listening, guys. Always remember, stay safe, ride safe. God bless. Bye.